hukuman. Ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng basbas ng hukuman ng pre-trial chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Yung isang taon pong yan, kinuha po yan sa desisyon ng International Court of Justice doon nga sa pagbitiw ng Amerika di umano doon sa jurisdiksyon ng ICJ matapos siya mademanda ng Nicaragua. Kasi ang gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mawawalang bisa yung pagbigay niya ng pagpayag na litisin ng kasong yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. Isang taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya nga mayroong isang taon na palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ng prosecutor. Pero natulog na po sa kangkungan yung prosecutor at nawala na siya ng jurisdiksyon matapos sumipa ang pangalawang taon matapos na bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpipilitan na itong obligasyon na ito ay forever, abay, hindi po ba katarungan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang kooperasyon sa hukuman. Hindi gaya po yan ng Tribunal for Yugoslavia at Tribunal for Rwanda nang bumuo ay ang UN Security Council. Kapag ang bumuo ay UN Security Council sa ilalim ng Chapter 7 ng UN Charter na tinatawag or Means of Maintaining International Peace, mandatory po yan sa lahat ng bansa na sumunod sa mga utos at i-recognize ang jurisdiction ng tribunal. Pero pag voluntaryong tratado po ang naging basehan sa pagsisimula at pagbubuo ng hukuman, meron pong karapatan na bumitiw ang mga bansa sa kanilang pagiging miyembro. At yan nga po ang ginawa na ng Pilipinas. Now, so yan po ang dahilan kaya hindi nanggagaling sa bibig ni Presidente BBM ang pagtutulungan sa ICC, palagi nanggagaling kay Boying Remulla. At kung titignan nyo, consistent si Boying Remulla. Alam nyo, ang danger sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, talagang ginigiit talaga nila sa Presidente Duterte. Bakit? Kasi nga, yung ating basehan na sinasabing walang jurisdiction, ay wala nang jurisdiction ang hukuman dahil sinimulan nga ang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw. Pero itong unang-una, pag voluntaryong surrender ng Pilipinas sa pagkatao ni Tatay Digong, ni wala pang ang hinihinging kooperasyon, binigay na kaagad ang pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping na hindi dumaan sa proseso ng Rome Statute, Article 59, na dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman sa Pilipinas nang sa ganon, maprotektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong at marespeto ang soberenya ng Pilipinas, no, para malaman nga kung mayroon pang dahilan na i-extradite yung si Tatay Digong sa ICC at siyempre dapat sagutin ng lokal na hukuman kung mayroon pang jurisdiction ang ICC, no, sa kaso ni Tatay Digong dahil hindi yan nasunod, illegal nga yung kanyang pagdadala sa dahig, kaya nga tinatawag natin yung extraordinary rendition or kidnapping. Ang problema lang sa term ng kidnapping sa ating batas Pilipinas, yan ay gawain lamang ng mga pribadong individual. Kapag taong gobyerno ang nagkait ng kalayaan sa isang tao na walang legal na basihan, gaya na nangyari kay Tatay Digong, at si retired Justice Ascuna naman ay nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-serve ng arrest warrant ay illegal dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman, ang tawag dyan ay unlawful detention. As distinguished from kidnapping na gawain ng mga pribadong individual. So anyway, so itong desisyon na naman ng DOJ Secretary na tayo pa magbibigay ng pamasahe at iba pang gastos para makarating sa ICC mga testigo, yan po ay patunay na sa mulat-mula talagang ninais ng Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, hindi dahil gusto nilang katarungan. Alam naman nila ang katarungan ay po pwedeng mabigay ng ating lokal na hukuman. Ulitin ko po ako'y tumayo bilang isa sa prosecutor na Maguindanao Massacre. 58 murders. And yet, dito sa kaso ni Tatay Digong, sinasabi nila 43 victims. Bakit kailangan dalhin sa ICC? Samantalang ang ICC naman is a court of last resort. Dapat sila'y gumalaw lamang kapag ang lokal na hukuman ay hindi makagalaw dahil merong immunity suit, impunity or merong immunity dapat sa nasasaktan o di naman kaya walang gobyernong gumagana. Na hindi naman po ang kaso pagdating sa ating mga korte. In fact, buhay na buhay ang ating korte. We have one of the most active courts, one of the most developed court system in the whole world. Mantakin mo, pagdating sa pangangalaga sa karapatang pantao, meron tayong writ of habeas corpus, meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data. Lahat po yan ay intended para maging special protection sa pangangalaga ng karapatang mabuhay. At hindi naman po lahat ng hukuman sa daigdig ay merong ganyang mga
special rates na binuo para pangalagaan ang karapatang mabuhay. Nagpapatunay na buhay ang ating hukuman at kayang-kaya ng hukuman natin na magpataw ng katarungan sa mga biktima. So ulitin ko po ha, hindi sa sinasabi natin na wala ng kaso si Tatay Digong. Pero gaya ng sinasabi niya, kung merong kaso, respetuhin natin ang pagiging soberenya ng Pilipinas. Dapat sa Pilipinas sinasampayan at madesisyonan ng mga piskal Pilipino at ng mga mahistradong Pilipino. Ang tanong, ano maging pananagutan ni Marcos Jr.? Well, akala siguro ni Marcos Jr. palibasa hindi nanggaling sa kanyang bibig at the most that he has said is susunod tayo sa pag-uutos ng Interpol. Yan po ay patunay talaga na gross ignorance of the law kasi wala naman po sariling pulis ang Interpol na dapat sinusunod. At saka malinaw po sa paghihiring ng Senado na hindi pa nga humingi ng kooperasyon ng ICC at hindi pa humingi ng tulong ang ICC sa Interpol mismo. Na voluntaryo talagang kinidnap si Tatay Digong at dinala sa dahig. No? Pero itong gawain ni Remulla, hindi mo pa rin mapagkakait na siya ay isang political agent. And under the theory of qualified political agency, ang gawain talaga ng kalihim ng Secretary of Justice ay gawain ng Presidente. So hindi pa rin po off the hook ang Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution kasi malinaw naman po na alam niya ang ginagawa ng Secretary of Justice at hindi niya pinipigil bilang isang tagapagpatupad ng ating saligang batas. Hindi niya sinasabi na Remulla, huwag kang makipagtulungan dyan dahil pag ikay nakipagtulungan, nalalabag yung probisyon ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa ilalim lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga hukuman na binuo ng lokal na batas. KFC Snack Fill-Up Bundle. 85 pesos lang. 2 to 5 p.m. Takbo na! So bagamat hindi nanggaling sa bibig niya ang pagko-cooperate na illegal at unconstitutional, may pananagutan pa rin ng Presidente dahil alam naman niya ang posisyon ng Secretary of Justice, ginagamit ang pondo na galing sa kabanbayan ng bayan at wala siyang ginagawa para pigilin. So yan po talaga ay masasabi natin na binding as an act of the President ang ginagawa ng kanyang political ego, alter ego, na ang kalihim ng Secretary of Justice. So pag nabago pong ihip ng hangin, at alam ko naman mga politiko na yan magaling tumansya ng pulso ng bayan, magagamit pa rin po yan para mapatalsik ang ating Presidente under the basis of culpable violation of the Constitution, yung pagtutulungan sa ICJ na wala ng dahilan dahil tayo nga ay nagbitiw na. Pero ang pinakamasakit dyan, itong ginagawa nilang pagtulong, ina-underscore nila sa panahon na kinu-question nga natin ang jurisdiction. Anong ginagawa nila? Tinutulungan nila ang prosecutor ng ICC para makumbinse ang ICC na hindi totoo na naniniwala ang Pilipinas sa wala ng jurisdiction. Kasi, bagamat sinasabi ni Tatay Digong na sang-ayon sa Rome Statute, wala ng jurisdiction dahil nga natulog sa pansita ng piskal ng ICC at nagsimula lang ng preliminary investigation sa pangalawang taon, heto naman ang Pilipinas, ang estado ni Tatay Digong na voluntaryong nag-surrender na pagkatao ni Tatay Digong sa ICC na maski